kumbat. Panoorin niyo ang video na to, makikita niyo ang kasalukuyan pa rin na power tripping sa ROTC program. At ipaliwanag ko sa inyo ano ang impact nito sa ating kabataan. Maraming salamat pala kay Darlene. Content niya ito sa kanyang reels, ang power tripping sa ARAP na kanyang sinusupervise. Panoorin natin. Bakit maingay yung kumbat? Bakit ang ingay ng kumbat? Ayoko nga may maingay eh. Oh, may nakatayo na. Wala na marker. Ano yun? Piston? Oh, marker. Para kayong yung laruan ba na pumupok eh. So nakita nyo, ang mga kadete na kumukuha ng advance ROTC ay may tinatawag na summer training. At kalimitan, sila ay pumupunta sa isang CDC na kung saan ay may training ground o Community Defense Center. Ang kasama sa humahawak sa kanila ay mga GMA, o Graduate Military Assistant, in short, mga reservist. Doon tayo nagkandalit-silitse kung ang mga humahawak mismo, pati ang iilan sa mga sundalo, ay mga power tripper. Ang alam nilang ipamahagi ay yung mga kabulastugan. Instead na tamang turo, ang kanilang ginagawa ay katuwaan na lamang ang mga tao na kanilang hinahawakan. Kagaya nun, physical training program para sa advanced ROTC. Kung i-analyze ko, ang mga advanced ROTC ay hinahanda ko para mag-POTC. Doon sila tatawid para maging probationary officers. O kaya makapasok sila sa regular force. I-prepare ko sila physically. Tuturuan ko ng tamang pampalakas ng upper body. Lahat-lahat para sa pumasa sila sa physical fitness test. Yung push-up, sit-up, takbuhan. Isama na natin ang pull-up which is an additional event doon sa integrated physical fitness test. Ngayon, kung titingnan ninyo dito sa kanilang ginagawa, ang kanilang focus ay doon sa masi-masi, yung magkaroon ng excessive exercise at ang pamamaraan nito, hahanapan mo ng kasalanan. At ano yung hinahanap nila na kasalanan? Mag-squat thrust sila ng maramihan, sabihin natin dyan 200-300 tao. At ang kanilang standard, tahimik daw. Imposible yon. Nasa ground ka mag-squat thrust, dapat tahimik. Kapag may ingay na maririnig, ang mga instructor ay mag-utos na another 100 repetitions. In short, 1 to sawa. Hinahanapan ng offense para maparusahan. Ginagawa ng paraan para gawing katuwaan, gawing laruan ang mga kabataan. Diyan pumapasok ngayon yung demoralization, nawawala ng self-esteem. For example, merong mga bata dyan talagang seryoso gusto nilang maging sundalo. At ang iba dyan ay mga matatalino, mga Latin honors. Ngayon, kung sila ay pina-power trip, ang iniisip nila ay paano kapag ako ay ma-injure? Sila ba ay ma-inspire to join the POTC o tatawid papasok sa regular force? Ginagago lang naman pala kami dito. Anong purpose nito? Bakit ginagawa lang kami ng katuwaan nitong mga reservist na ito o ng mga training administrators sa ROTC? So yun, power tripping. Sa power tripping, merong harmful, meron ding hindi naman siya harmful, pero nakaka-demoralize at nakakawalang gana doon sa mga supposedly, lalo na yung mga matatalino. Ang mga nagtitiis dyan, karamihan, ay yung talagang, di bali na, babuyin mo na ako, tanggalan mo na ako ng dignidad, basta makatapos lang ako, makasurvive ako, makasali ako sa POTC, maka-join ako sa army. Alam mo bakit? Dahil yun yung kanilang opportunity na magkaroon ng
mas maayos na trabaho. Meron silang income opportunity. Pagkatotoo tayo. Second na lang yung service to the country. Inaahon nila muna ang pamilya nila eh. Pero wala akong problema doon. Dahil pwede na naming i-develop yung kanilang love for country, ang kanilang service sa pamagitan ng character building program na nasa loob ng officers training. So kung sana ay inaayos na ng mga nagpapatakbo ng ROTC, kagaya nito, tanggalin nila yung mga power tripping, gawin nilang purposive ang lahat ng mga tinuturo, ay mas madali ang conduct ng POTC. Katunayan, merong proposal gawing 4 months lang yan dahil may bonus. Thinking that merong talagang natutunan ang mga basic at saka advanced ROTC o yung nag-advance ROTC. Pero sa dami na nang dumaan sa akin na mga applicants sa OCC, mga advanced ROTC graduate, tanungin mo ng basic military knowledge, kagaya ng troop leading procedure, what is military leadership, describe the technical specifications of an M16A1 rifle. Wala. Ha? Hindi makasagot nga. So ang tanong, sinong nagluto nito? Sinong nag-train? Pero kung tanongin mo, ano ang memorable experience mo sa iyong advanced ROTC? Yun na, tusok ulo, pinahubad habang nag-exercise, pinalo, may initiation rites na sinusupervise pa ng ibang ROTC alumni. O magpakatotoo tayo, may nangingialam dyan, ROTC alumni. Ginagawa niyong fraternity. So as a result, maraming mga brilliant students umaayaw na sa ROTC, nagbibasic ang iba, ayaw na nila. Bakit? Dahil sa barubala na treatment dyan, yung power tripping na sa advanced ROTC, maapektuhan yung kanilang academic performance. So, ang indication yan sa mga nag-APSAT o yung Armed Forces of the Philippines Skills and Aptitude Test, napakaliit ng passing rate. May mataas na grade na requirement para sa commission. Karamihan doon lang sa enlistment. Ang iba hindi pa nga papasa sa enlistment na grade. Sakla pa lang. College graduate hindi makapasa ng APSAT. Bakit? Pero kung ang pag-usapan natin pagiging survivalist sa mahirap na training, ayan, survivalist. Kasi puro power tripping. Ang aking panawagan, ayusin natin yung pag-conduct natin ng training. Tanggalin natin lahat ng mga power tripping na yan. Wala namang halaga yan. Hindi siya useful sa military service. Kung nadadalangan sa actual military service, mas harmful siya. Example, kung ikaw ay apathetic, wala kang pake, yung mga tao mo, bugbugin mo lang. Dahil the senior is always right. Kung makikidigma ka, rat-rat dito, rat-rat doon, wala kang pakialam, kahit may madamay ng mga sibilyan. Ngayon yung tinatawag na impact ng power tripping. Magiging apathetic, walang paki, maging violent, walang empathy yung mga tao natin. At yung dami ng mga nabibiktima, injury, AWOL cases, suicide, yan ay dahil sa mga makasarili, shabby, walang puso na mga leaders na produkto ng power tripping at barbaric traditions. Ayusin natin. Magtulungan tayo. Kami na nasa regular force ay gumagawa ng paraan para maayos natin lahat. Inaayos namin ang lahat ng training program sa loob ng regular force
at tinitingnan na rin namin paano maayos yung training program diyan sa ROTC program. Dahil sa panahon ng giyera, lahat ng ROTC graduates, mga reservists, ay tatawagin para ipagtanggol ang ating bayan. Pero kung ang training ang ginawa niyong laruan, mag-squatras na silent, walang ingay, para sadyain na maparusahan, talo-talo tayo dyan. Hindi pwede yan. So, sa mga pasimuno nito ng mga power trippers, magmuni-muni kayo sa inyong mga supervisors na sa CDC, gabayan niyong mabuti. Yung mga wala ring ma-share, wala dito, walang ma-share yan. Piliin yung mabuti yung gagawin yung training supervisors. Hindi kagaya nitong mga power tripper na ito. Ilagay niyo sa comment ano ang magagandang may ambag niyo ng mga idea para ma-improve natin ang ating training program kagaya nitong ROTC na nakikita natin dito sa video na to. Maraming salamat.